Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, nung nakaraan ay uling pinaksa natin ang mga Byzantine ay plano nilang salakayin ang Syria, kung saan si Muawiyah radiyallahu anhu siyang gobernador doon na itinatang ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu siya ay second khalifa, at sa panahon din ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ang ikatlong khalifa ay si Muawiyah pa rin ang gobernador ng Syria. At nagplano nakaraan ang mga Byzantine, nag-ipon sila ng napakaraming sundalo, ngunit hindi pa ito sumalakay, nag-ipon pa lamang sila at nagbabalak na salakayin ang Syria. Ngunit ito ay natulugan na agad ni Muawiyah. Alam natin, ang mga Muslim, hindi sila nawawalan ng mga espiya. Yan ang mga advantage nila, masisipag sila sa mga delikadong lugar, madilim na lugar, mga pangin, mga madudulas na lugar, mga tigang na lugar. Mayroon palagi silang mga espiya, handang magutom, handang mabilad, handang mamatay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang malaking mga bentahe ng mga Muslim kung bakit nalalaman nila ang mga galaw ng mga kaaway. Katulad nito, nang nakaraan nagplano ang mga Syria na salakayin nagplano ang mga Byzantine na salakayin nila ang Syria, na kung saan itong gobernador dito si Muawiyah radiyallahu an, at nalaman ito. Sa ganito ay sumulat ito kay Uthman ibn Affan radiyallahu an nang malaman niya ito kung saan anong gagawin ng khalifa, anong order niya, dahil may planong sumalakay ang mga Byzantine. At alam natin, sa sitwasyon ito, sa kabila nandoon si Al-Walid ibn Uqba, pagkakatatapos na nilang magtagumpay, at doon siya nagpadala ng sulat kay Al-Walid ibn Uqba radiyallahu an na nagsasabing, kung saan mo natanggap ang sulat ko, basahin mo ito. Then, pagkatapos ng Bismillah, pagkatapos ng praise to Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, magpadala ka ng tao hanggang 10,000 sa Syria, nangangailangan ng tulong ang inyong kapatid sa pananampalataya dahil gusto nilang salakayin ito ng mga Byzantine ang lugar ni Muawiyah. Meaning, so in this situation, alam natin, nakaraan nagpadala itong si Al-Walid, na kung saan ang pinadala niyang namumuno si Salman ibn Rabi al-Bahili, 10,000, at nagpunta sila doon. Nang makarating si Salman, alam natin siya ang nagyaya na sakupin na itong Byzantine. Ganun katapang sila, hindi na kailangan papatay-patay. Pagdating niya doon, nagsama si Muawiyah radiyallahu anhuma at sinalakay nila ang Byzantine. At alam natin na pagwagyan na ito. Itong mga Byzantine na ito, hindi ito tumitigil, hindi nawawalan ng pag-asa na makuha nilang muli ang kanilang kalupaan. Makamkam na lang muli ang kanilang kalupaan at ang kanilang posisyon, na kung saan hinahangad makamundong posisyon ang kaharian nila at ang posisyon kailangan nilang maibalik sa kanila. Kaya hindi sila tumitigil, walang tigil sila sa pagplano ng pakikipaglaban, pakikipagsapalaran sa mga kamusliman. So after that, nang masakop ng mga kamusliman itong mga Byzantine, alam niyo bang bumuuna naman sila? Bumuuna naman sila, itong mga taong ito, na kung saan ito ang pinakamadalas kalaban ng mga Muslim. Nakikita natin, malakas kasi pwersa itong Byzantine nito, under sa kanya ang lahat ng mga lugar, even Egypt, iba na makikita nyo, even Africa, nasasakop nito under sa kanya, matapang ang mga ito, powerful sila noon. That's why pinuputol ang mga taong ito dahil lalaki ng lalaki ang kanilang mga lakas, pwersa at mga tao kung hindi nila daan-daan itong puputulin. So that's why, nakikita nyo palagi silang nakakabuo ng daan-daang libong tao. Even ng mga barko, marami, 300, 200 barko, mga equipments, ganun sila ka-powerful. But by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin, kapag ginusto na Allah subhanahu wa ta'ala, walang makakagapi kay Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala at sipag, tiyaga, tatag, tapang ng mga kamusliman at tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, palagi nila itong napagtatagumpayan ang pakikipagdigmaan, especially masunurin sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, in this situation,
na kung saan ang mga Byzantines ay nagbuo na naman ang mga ito ng grupo. Actually, ang sinakop nila, ang lugar na Byzantine noon ay ang tinatawag na Armenia. Sinakop ito from Syria to Armenia, na kung saan napagwagyan nila. Nag-ipon na naman sila doon. Umatras sila sa mga kaawing mga Muslim, then nagplanong mag-ipon na naman ang mga ito. In this situation, ang commander ng mga Muslim na si Habib ibn Maslama, na kung saan ito ay isang napakagaling ng taong ito sa digmaan din, no? Napakagaling ng taong ito. So sabi niya, nag-iipon na naman sila. Yung mga espiya na naman nila, nalaman na naman, nag-iipon na naman, gusto na naman bumanat sa mga kamuslima, pero hindi sila nakakabanat, hindi sila nakakalusog. Bagkus, baliktad ang nangyayari. Plano nilang lumusog, biglang dumarating ang mga lumulusog nang hindi sila nakakapaghanda dahil hindi nila alam. Wala silang mga espiya, yun ang kakulangan nila. Kasi sa digmaan, kapag na-atake ka ng biglaan at hindi mo alam, hindi mo sinasadya, hindi ka preparado, wala yung shield mo, wala yung espada mo, wala yung sibat mo, yung pana mo, malilito kayo, matataranta kayo. Yun ang mga estilo ng mga Muslim. Kahit marami kayo, susurprise nila kayo. Madalas gabi gagawin nila ito, gabi. Lalo kayong magugulo kung gabi na sinusurprise kayo ng mga Muslim. In this situation, si Habib ibn Maslama, nag-decide siya na naman muli na ito ay atakihin nila ang leader sa Moriya sa pamamagitan ng hindi inaasahang atake sa gabi. So nakita nyo, gabi sila mahilig. Iman si Khalid Walid ibn Walid, kay Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, kapag hirap sila, gabi ang technique nila, madilim. So, ganun ang sitwasyon na sinalakay nila muli ang mga ito. Alhamdulillah, na-conquest na naman nila muli ang Byzantine at nagpatuloy sila sa pagkikipaglaban sa jihad sa kalupaan ng Armenia, like for example, Azerbaijan na nakaraan. Nalaman din natin na napagtagumpay nila ang Azerbaijan, meaning at nagkaroon ng treaties o truce treaties o magandang pakikipagkasundo ang mga taong to, at yung iba naman by force, nakipaglaban at maraming namatay, maraming tumakas. Alhamdulillah. So itong si Habib ibn Maslama al-Fihri, ito ay isang kilalang kilala na kung saan ng mga commander na nakipaglaban sa mga Byzantine. Nakipaglaban siya in Byzantine in Armenia. So in this situation, kompleta, ganap niyang nilimas ang Armenia na ito nang siya ang mamuno si Habib ibn Maslama. Alhamdulillah, ganap niyang nilinis niya ang lugar na ito nang siya ay manako. So, ganon din ang mga iba pang syudad nito, ang mga kuta nito ay sinalakay niya, so na-invaded niya rin ang mga lugar na ito. At sa kabila ng hangganan ng Mesopotamia, ang mga Moog doon ay nasalakay din nito. So, like for example, ang kanyang sinakot, ang Shamshat, sinakot niya ang Shamshat, Malatiya, at iba pa noong 25 after Hijrah sa panahon ni Muawiyah, na kung saan inatake niya ang mga ito. So nilimas niya ang Armenia at ang mga lugar na ito. Alhamdulillah. In this situation, dako tayo sa panahon ni Muawiyah radiyallahu anhu. Itong si Muawiyah radiyallahu anhu, hindi ito nabanggit no, kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. As far as I know, ngayon mababanggit ito. Siya ang kauna-una ang tao na nag-request ng magkaroon ng pandagat na digmaan. Navy, tinatawag na Navy. So, si Muawiyah radiyallahu an, ang unang nag-request kay Umar ibn Khattab radiyallahu an, nung buhay pa, si Umar ibn Khattab radiyallahu an, bilang kampanya pangkaragatan. Kasi ang mga Byzantine, alam natin, naka-encounter tayo sa story ni Umar ibn Khattab radiyallahu an, like in Egypt, na mayroon silang mga navy sa pangkaragatan. So, si Muawiyah, gusto niya ang mga Muslim magkaroon din sila ng ganito. So, bakit gusto niya? Bago natin puntaan yung request niya kay Umar ibn Khattab radiyallahu an. Kasi itong mga Byzantine na ito, kahit saan lugar, kilala sila, powerful sila, nakakakuha siya ng tulong, nakakakuha siya ng kanilang kailangang pagkain, mga armas, mga tao, kahit saan, kaya niya dahil powerful sila. So dahil dito, dahil ang mga iba, tulad ng Africa, tulad ng mga ibang lugar, dumadaan ka ng dagat. So kung wala kang karanasan sa pagkikipagdigmaan sa dagat, paano mo makakat off o mapuputol ang mga tumutulong sa mga Byzantine? Hindi sila natatapos eh. Hindi sila big sabihin, hindi sila walang katapusan ang pagdagdag ng tao at because of that mga lugar na yaan. So inisip ni Muawiyah radiyallahu an, nasa karagatan ito, dadaan ka ng dagat bago ka makarating sa kanilang mga isla.
So inirelect ito, kailangan niyang request kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu para ang mga ito sakupin at hindi na tumulong ang mga Byzantine. Humihina ang persa ng Byzantine. Pero hanggat hindi ito sila sakop, malakas pa rin patuloy ang persa ng Byzantine dahil ang mga taong ito, inaapi-api na lang nila. Sumusunod-sunod lang sila sa mga Byzantine, kayang-kaya nila ang mga tao. That's why kung na itong mga ito, na mga isla na ito, o mga lugar na ito, masakop ng mga Muslim, at magkaroon ng peace treaty, like for example, ang peace treaty nila o ang kasunduan bigay ng Muslim, walang tutulong kapag nakipag-away ang Muslim sa Byzantine. Walang tutulong, either na pagkain, either na armas, either na digmaan. At kung anong plano ng Byzantine dahil malapit sa inyo, sabihin sa amin. Sabihin sa amin ang kanilang mga plano. Huwag kayong sisira. Ganyan ang plano ni Muawiyah radiyallahu anhu. Kailangan makuha niya ang mga taong ito. So at the time ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, hindi pumayag si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Pero nung una, alos makumbinsi na siya, si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. But sumulat siya kay Amir bin al-As radiyallahu anhu. Sabi niya, Ya Amir, ipaliwanag mo nga sa akin ang karagatan na yan. So gusto ni pumunta ni Muawiyah sa isang lugar upang sakupin niya, like for example, ang Homs. Gusto niya sakupin ito, na kung saan ang Byzantine awak niya ito. Gusto niya sakupin ang Homs. Paliwanag mo nga ang dagat sa akin bago makarating diyan. So sabi ni Amir ibn al-Khattab Amir ibn al-As radiyallahu an, sabi niya, ya Amir Mu'minin, sabi niya, ang karagatan dito ay tulad ng linikhang malaki. Malawak, sabi niya. At ang mga nakasakay sa linikhang malaking ito, sabi niya, napakaliit lamang. Meaning, malaking karagatan, at ang mga nakasakay dito, o ang mga navy dito, actually, maliit lang, konti lang. Pero sabi niya, ang mga naglalayag dito, sabi niya, para silang mga uod na nakadikit sa stake. Para silang uod na nakadikit sa stake. Kapag ito'y tumalikwas o tumagilid, lulubog sila. Malulunod sila. At kung sabi niya makaligtas sila, abay mamamangha kung paano sila naligtas. Meaning, ang salaysay ni Amir ibn al-As radiyallahu anhu, delikado ang dagat na ito. Delikado ang pakikipagdigmaan sa karagatan at paglipat sa Homs. So sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu an kay Muawiyah, sabi niya, mas mahal ko ang mga Muslim. Muawiyah, mas mahal ko ang mga Muslim. Sumpaman sa nagpadala ng kay Muhammad sa ng may katotohanan. Hindi ko pababayaan na ang mga Muslim ay pupunta sa kabila ng dagat na yaan at ang mga Muslim ay higit na mahal sa akin kung ano man meron ng mga Byzantine. So hindi nakamit yun ni Muawiyah radiyallahu anhu. But hindi ito nawala. Alam niya maganda ang plano niya. Kailangan niya ito. Ngunit of course, hindi ito nauunawaan ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu dahil nagsitposyon wala si Umar bin Khattab radiyallahu anhu doon sa posisyon ni Muawiyah radiyallahu anhu. That's why, ang kanya ay for safety lang kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu ang kaligtasan ng mga kamusliman dahil alam mo pag namumuno, ang mga priority, yung mga tagasunod kaysa sa kanilang sarili, almost ganun sila. Kaya sabi niya, hindi, mas mahal ko ang mga Muslim kaysa kung ano man mayroon ng mga Byzantine. Sa kanila, basta ako mga Muslim, mahal ko sila. Meaning, hindi ko pababayaan, malagay sila sa delikato. Pero nung mamuno na si Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, hindi ito nawala kay Muawiyah. Alam niya kung gaano ito kahalaga na dapat niyang gawin ang mga ito. So, sumulat siya kay Uthman, radiyallahu anhu, na muli ay atakihin niya ang lugar na ito. Pero ang sabi ni Uthman radiyallahu an, sabi niya, narinig ko na yan na tinanong mo kay Amir Mu'minin at alam ko ang sagot niyan. Ganon din ang sagot ko sa iyo. Meaning, hindi rin kita pinapaintulutan. In this situation, kinumbinsi niya na kinumbinsi, kailangan natin magkaroon ng pagsasanay ng karagatang pandigmaan. Kailangan natin niya, Khalif, Amir Mu'minin, Tadal Khalif, Uthman ibn Affan radhiyallahu na kunin ang mga lugar na ito. Dahil dito kumukuha ng mga persa ang Byzantine. Hanggat ang mga yan ay nandoon, walang katapusan ng pakikipaglaban natin sa kanila. Walang katapusan ng pagtitraitor nila. Walang katapusan ng pagmamanman nila kung paano nila tayong atakihin kanan, kaliwa, likod at harap. Kaya kailangan natin kunin ang mga ito kung alam nyo lamang. So in this situation, sabi niya, okay, Cyprus naman. Pagbigyan mo ako sa Cyprus, kailangan natin kunin ang Cyprus.
Okay, sabi ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dahil maganda talaga naman ang plano ni Muawiyah, talaga naman kahanga-hanga at katanggap-tanggap, ngunit delikado nga lamang, unang-una, hindi sila sanay sa digmaang pandagat. Ang mga Muslim, hindi sila sanay. Yun ang kinakatakutan ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yun din ang kinakatakutan ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. So that's why nagbigay ng kondisyon si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sabi niya, okay, papayagan kita, pero sama mo ang asawa mo. Meaning, kapag sinama mo ang asawa mo, siyempre gagalingan mo, uhusayan mo, nandiyan ang asawa mo. Sige, papayagan kita, sabi niya. Ngunit isama mo ang asawa mo, sabi ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. So meaning, ang unang nag-utos ng pangkaragatang digmaan ay si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kaya sila labas na sa mga lugar tulad ng Africa papasukin na yan dahil nasanay na ang mga Muslim dito, nagsasanay na ang mga Muslim dito na magkaroon ng kaalaman, experience sa digmaang pangkaragatan. Okay, sabi niya, isama mo, kasama mo. Sige, pahihintulutan kita sa plano mo at gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging mahintatakutin at sundin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan niyo ang pinagbabawal na sa ganun ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dumating sa inyo. And then, ginawa ni Uthman, magpapagawa siya ng bangka. Magpapagawa siya ng barko, hindi bangka, barko. So, sumulat siya sa mga tao na kung saan sinabi niya na magta-travel tayo sa karagatan ng Cyprus. So, sumulat siya na kung saan gumawa sila ng barko na ilayag nila ito sa baybayin ng Palestine. Gumawa kayo, sabi niya, doon sa tabi ng baybayin ng Palestine, doon sa Akka. Itabi niyo yung barko. Dahil para pag tapos na itutulak yan. Alam niyo na pag tinutulak yung mga barko, kailangan gagawin po yun. May mga kahoy sa ilalim yun ng mga bilog. Pag ginawa mo yun. Kasi pag may mga kahoy na bilog yun, hanggang doon sa baybayin, hanggang sa dagat, ihahatakin yun, madaling gumugulong yung mga kahoy na yun Madaling makapunta yun sa tubig ang barko. Kahit na gano'ng kalaki yan, ganyan lang ang mga estilo kapag inilalagay yung mga barko sa mga tubig noon. Noon yun, ba't ngayon? Marami ng equipments para buhatin ang mga malalaking bagay, no? So, nagpagawa siya. Kailangan gandahan nyo, tibayan nyo. Sabi niya, ang gagawin ninyo dahil ito ang pagkakataong kauna-unahang na tayo ay magiging navy ng mga Muslim. Pangkaragatang digmaan ito, either sa dagat o sasalakay tayo sa mga lugar nila o mga isla. Ito ay parang buhay na natin ito na tayo ay magiging panimula sa buhay pangkaragatang digmaan. Alhamdulillah. So, tinapos nila ang malaking barko na ito, matibay ito, mga tao na sumama sa kanya. Actually, sinabi ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu sa kanya, okay, at papayagan din kita, huwag mong pipilitin ng tao. Okay? At huwag mong gawin magpalabunutan sila. Kailangan niyong kusa sila. So, sabi ni Muawiyah, okay, that's a deal. Kasi ayaw ni Uthman actually pero dahil maganda ang sangguni ni Muawiyah radhiyallahu anhu, pinagbigyan niya. At sabi mo, that's condition, at huwag mong pilitin ng tao. Pero sumama ang maraming tao. Mamaya, anin natin kung bakit, anong rason, bakit sila sumama. Walang sa militan. Sinabi pa niya, sinasabi ng Amir Mu'minin, wala akong pipilitin sa inyo. Ang gusto sumama lang, yun talagang gusto ninyo, yung kusa ninyo. Hindi ko ayaw utos sa magpalabunutan kung sino sasama o kung sino ang pipilitin ko sumama. Wala. Lahat ay kung gusto lang sumama. Sabi ni Muawiyah radhiyallahu anhu sa kanila. So, marami sumama. Mamaya, bakit anong katwiran? Ba't sumama sila? Lahat sila almost sumama. So, namaprepare na ang barkong ito. Okay? So, ito ay nasa daungan ng Akka na kung saan aalis na sila. Departure na sila. Okay? Na kung saan ang asawa ni Muawiyah radhiyallahu anhu, sinama niya si Fakita binti Qarsa. At ang asawa din ni Ubadah, may story ito. Sa Nabi Ibn Ubadah, maganda istorya dito. Asawa ni Ubadah Ibn As-Samit, sinama niya rin ang kanyang asawa na si Haram binti Milhan, na kung saan sa kampanyang ito kasama ang kanilang asawa. Alam niyo bang ito si Haram? Remember this. Ito si Haram, isa itong tao o babae na famous, sikat ang kanyang story. Sikat ang story nito Ito si Haram. Isinalaysay ni Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam minsan ay pumunta sa kanila. Okay? Ito si Haram binti Milhan, binigyan niyang pagkain ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Si Haram, asawa niya si Ubadah ibn As-Samit. Sikat na sahaba din ito. Minsan araw, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam pumasok siya sa kanila. Okay? May pahintulad ito.
Okay, ininyayahan to para kumain siya doon at pinakain ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then nakatulog ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Paggising ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, tumatawa siya, yung naka-smile siya. Sabi niya, "Ya Rasulullah, bakit po kayo naka-smile?" Sabi niya, "Nakita ko ang aking umma, ipinakita sa aking panaginip ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangangampan niya silang pangkaragatan for the sake of Allah." For the sake of Allah. Meaning, alam na ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mangyayari ito. For the sake of Allah, sabi niya, sila ay lalayag sa kalagitnaan ng karagatan. Sila parang mga hari na nasa trono. Sabi niya, "Rasulullah," sabi niya, "pwede bang iduwan mo ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na makasama ko dyan?" Yan, kasama siya ngayon. Sinama ng kanyang asawa na si Ubadah ibn as-Samit. So kasama nito si Haram, ang kanyang asawa ni Ubadah. So sabi niya, okay, ibinagduwa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then natulog ulit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pagkagising niya, tumawa na naman siya, nag-smile na naman. Sabi niya, "Rasulullah, bakit po? May bago bang revelation?" Ganun din sabi niya. Napanaginipan ko second time, sabi niya, "Ya Rasulullah," sabi niya, "iduwa mo ko na kasama ko dyan. Idinuwa na kita. Kasama ka na rito," sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. So kasama ka na rito, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alam niyo ba ang babae ito, nang makatawid sila sa isang lugar na pupuntahan nila, nang sumakay na siya sa kanyang masasakyan ng babae ito, alam niyo ba dito namatay ito? Nahulog lang, dahil natakot ang kanyang sasakyan, nahulog siya, nabalian ng leeg. Allahu Akbar. That is the dua ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto niya maging isang hari na parang hari na nakaupo sa trono ang buhay niya. That's why gusto niya magpatuwa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na mangyari ito kasama siya. That's why idinuwa siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Can you imagine, sikat na sikat ang story niya, nahulog lang, nabalian ng leeg, namatay siya. Ito si Haram. Allahu Akbar. So that is the story. So the story of Haram na sikat, o famous na story ito. Okay, ang ano dito, yung hindi peke ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Napakalayo pa nito. Alam nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi pa pinuno si Abu Bakar, hindi pa pinuno si Umar bin Khattab, hindi pa pinuno pa lang si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Pero matagal niya na itong sinabi na darating na maglalayag ang mga kanyang sahaba sa kalagitnaan ng karagatan at sila'y mga hari para nakaupo sa trono, meaning magtatagumpay ang mga ito. That's why gusto niya mapabilang dito. At mga ito, alhamdulillah, ito ang isang duwa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magiging totoo, kasama ka na roon. Meaning, nung pangalawa sabi niya, "Rasulullah, pag-iduwa mo." Hindi, idinuwa na kita ng una, kasama ka na roon. Allahu Akbar, pagpapatunay na katotohanan propeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi siya huwarang propeta, kundi lahat ng mga sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga prediction, mga hula, ay hindi mga fake, because this is from Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatunay upang tulungan siyang isang katiparan na siya ay hindi huwarang propeta, kundi siya ay tunay na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Balikan ko ang sinabi ko kanina na hindi pinwersa ni Muawiyah radiyallahu anhu ang mga tao. Pero maraming Muslim ang sumakay sa barko. Maraming sumama. Sumakay siya. Kanyang asawa, si Ubadah, si Haram. Sumakay sila. Wala siya sinabi sa tao. Basta sinabi niya, kung gustong sumunod, lilipat tayo sa Cyprus. Alhamdulillah, wala akong pipilitin. Gaya lang utos ng ating Amir Mu'minin. Sumakay siya. Nakita niya ang maraming sahaba ang sumunod sa kanyang likuran na sumakay sa barko. Alhamdulillah. So in this situation, alam natin, ang mga Muslim noon, marami ng kayamanan. Ang mga Muslim, marami na silang nasakop. Meaning, kaya na nilang mamuhay ng may karangyaan ang mga Muslim. Allahu Akbar. Ano pa ba naman ang hinahanap nila? Pero bakit sila sumasama? Sapagkat ang totoong dahilan ay sabi nila, mayroon higit na panghabang buhay kesa dito. Yun ang unang katwiran nila. Ito, iiwanan lamang. Meaning, ang gusto nila yung buhay na magpakailan pa lamang. That's why, pinili nilang suportahan ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi sa Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu, kunu ansarillah." O kayong mananampalataya, maging tagatulong kayo ng Allah. See, ito ay pag-akay ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging tagatulong kayo ng Allah. Para pag siyang nakikiusap ang Allah, hindi tayo kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikipag-usap sa atin na, tulungan nyo ang relihiyon ko, tulad ng mga propeta at sugo, o tulad ng mga sahaba. Anong naitutulong natin sa Allah? Kailangan gumawa tayo ng paraan para makatulong tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang relihiyon.
Hindi ibig sabihin kailangan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya kailangan. Ngunit ito ay inuutos niya para makamit natin ang kanyang ikalulugod sa atin. At kapag pagpapatawad at kapag sinunod natin ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, pinili nilang suportahan ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit marami na silang kayamanan. Can you imagine, every time na sila ay makasakop ng isang lugar, may mga samsam sila o mga buti, sometimes 100,000 dinar, 7,000 dinar, 10,000 dinar, 50,000 dinar. Pamayaman na ito, mga ito, milyonaryo itong mga ito. Itong masasakupan mga susunod, 300,000 dinar ang ibibigay sa kanila. Sa panahon ng 50,000 dinar, si Abu Bakar radiyallahu an, pera niya 50,000 dinars before he embraced the Islam. Milyonaryo na siya noon. Ito si Abu Bakar radiyallahu anhu. Paano ba yung mayroon ka 300, tapos sasakop na naman yun, may 100,000 dinar, masakop na naman yun, may 50,000 dinar, depende sa nasasakupan. Kapag malaking buti, mayaman na mga ito eh. Pero bakit patuloy pa rin silang nakikipaglaban para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala katwiran nila, mamamatay ka rito kahit gano'ng kakayaman. Ang gusto namin, nila, yung everlasting na buhay, na kaligayahan. Meaning hindi kami mamamatay. Meaning ano namin to? At pangalawa, ililikha kami ng Allah subhanahu wa ta'ala para suportahan ng kanyang reliyon. That's why dito kami sa posisyon to, para suportahan ng reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipalaganap ang justice, meaning kaya nananakop ito eh. Ang Palestine, inaapi nila, gustong bigyan kalayaan ng mga tao na sinasakal ng mga Palestine, bigyan sila ng kalayaan, suportahan ng mga ito. At of course, kung hindi magmumuslim, magbabayad ng tax, pero hindi sila pababayaan sa mga taong naghihimagsik sa kalupaan. Yun ang gusto nila, justice. Alam niyo naman ang Islam, justice ang utos dito. At ganoon din, ipalaganap ang pananampalatayang Islam. Meaning, tumutulong talaga sila sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So they believe na ang kanilang tunay na misyon ay hindi magparami ng kayamanan. They believe na ang kanilang misyon ay jihad for the sake of Allah. Makibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at makamit naman ang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At katwiran nila, kung sila ay mamatay sa misyon, ang mga kaaway ay pagkakaitan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dunyang ito at sa kabilang buhay. Kung sila ay madad ng kamatayan, hindi gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sila ay magtagumpay, may reward sila sa Allah, may mga buti sila. Mamatay, walang problema. Mas gusto nilang mamatay kaysa sa mabuhay dahil lahat naman sila nagpapaligsaan sa kamatayan for the sake of Allah. Yan ang totoong buhay ng mga mujahidin. That's why, nag-unahan ng mga ito. Ibig sabihin, hindi nila gusto ang mundong buhay. Wala silang pakialam sa makamundong buhay. Kahit marangyaan ang nasa harapan nila, mas gusto nila ang kabilang buhay. That's why sumama sila kay Muawiyah radiyallahu anhu. Ang alam nila, itong mission nila, itong trabaho nila, tulungan ng reliyon samantala, at mas mahalaga sa amin ang kabilang buhay, hindi mahalaga sa amin ang buhay sa mundong ito. Alhamdulillah. So in this situation, so sila ay naglakbay, itong mga ito, papunta sa Cyprus, kanilang target, alhamdulillah. At pagkatapos ng libing, nailibing si Haram, pagkatapos ng libing, tinawag ni Muawiyah radiyallahu an ang kanyang mga kasamaan. Actually, nakarating na sila sa Cyprus eh. Sa baybayin ng Cyprus, actually, nakarating sila doon nang sumakay itong si Haram, yung kanyang sasakyan na takot, nahulog siya, nabalyan ng liig. So pagkatapos ng libing, tinipon niya ang kanyang mga kasamahan. Like for example, Abu Ayyub Khalid ibn Sa'id al-Ansari, Abu Darda, Abu Dar Ghifari, si Ubadah ibn Samit, si Watila al-Aqsa, Abdullah ibn Bishir al-Mizini, ibn Aus ibn Thabit al-Mikdad al-Aswad, Ka'b al-Hibir ibn Ma'ti, and Jubair and Nufaim al-Hadrami, at marami pang iba. Mga popular ito ng mga sahaba. Mga popular na sahaba ito. Okay, so inipon niya ito, diniscuss niya ang dapat gawin. Alam niyo ba, sabi niya, magparating tayo ng salita sa mga Cyprus. Kasi itong Cyprus, hawak din ito ng Byzantine eh. Kaya gusto niya nyarihin itong lugar na ito. Malaking persang na itutulong nila sa mga Byzantine, ibig ng supply na pagkain lang o mga gamit lang, malaking tulong na to eh. Kaya gusto niya, makuha niya ang lugar na ito para hindi tumulong sa mga Byzantine. Sabi niya, unang sabi ni Muawiyah radiyallahu an, sabihin muna natin sa kanila na hindi natin sila lulusubin. Wala tayong planong invading, atakihin sila. Wala tayong plano. Ang plano lamang natin sa kanila, sabihin natin ay gusto lang natin silang tawagan sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya kayo, magsumikap kayo na
makapagpalaganap sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay napakalaking gantimpala. Huwag kayong mamuhay na kung saan mayroong kayong natututunan ay pahiga-higa lamang tayo sa ating mga supra at naghihintay lang tayo ng kamatayan. Samantalang makikita nyo ang mga sahaba, nakikita niya, iniwanan nila ang sala doon sa Makkah. How many sala in Makkah? How many we have sala in Makkah? How many points? Who knows? 100,000, not 1,000. 100,000 sala. Dito sa Masjid 27. Doon 100,000 sala, every sala. In Al-Aqsa, in Medina, 50,000 sala. Pero nakita nyo, iniwanan nila ang malaking reward na yaan sala. Why? Sapagkat higit na malaki ang reward ng mga taong nagpapalaganap sa Islam. Tandaan yan, mas malaki ang reward. That's why iniiwanan nila yan. Kahit saan mapunta, ipalaganap ang Islam like this. Hindi natin sila sasalakayin. Ang plano natin, iparating ang Islam. That is a dawah. Yan ang pinakamalaking misyon ng isang Muslim. Kaya kayo huwag kayong mahiya. Palaganap natin ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na kayong umasa mag-embrace o hindi mag-embrace ang tao. Ang mission natin tumulong sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala na ang bagay na paggagabay. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong matakot. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging nasa tabi o tumutulong sa mga taong may tatakutin sa Kanya. Umasa kayo ng gantimpala katulad nila. Anong kanila? Ang ganda ng kanilang pinakitang katwiran. Bakit gusto nilang jihad kahit mayaman na sila Tutusin, mahirap pa rin sila mayaman na, pinamimigay lang to Tutusin, kung gusto na mag-ipon, yayaman na talaga, milyonaryo na sila. Pero pinamimigay lang, gusto pang mahirap. Bakit? Dahil unang-una, hindi ito panghabang buhay. Ang gusto nila, yung buhay na walang hanggan. Pangalawa, katwiran nila, ang mission natin ay tulungan ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala para makamit natin ang ikalulugod niya. That's why, matuto rin tayong tumulong. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, this is general, Ya ayyuhalladina amanu, every believers, kunu ansarin na, maging tagatulong kayo ng Allah. That's why mabuhay ka na tumutulong sa Allah. Mamamatay ka bang walang itinutulong kay Allah subhanahu wa ta'ala? Like for example, nag-aaral kayo ganyan. Anong tulong magagawa nyo? Magturo kayo para tumatag na tumatag ang mga Muslim. Dati siya'y malaking tulong. This is also kabilang kung titignan mo sa jihad. Why? Kami ng ibang scholar, marunong makikipag-jihad ka ng walang knowledge? Hindi pwede yun. That's why, kung titignan natin, ang pag-aaral, paghanap ng kaalaman at pagtuturo, pinakamataas talagang jihad dito. Why? Hindi mo magagawa ang mga jihad kung hindi ka nag-aaral, hindi ka marunong. Kaya dadaan ka muna sa pag-aaral at pagkaroon ng karunungan bago ka papasok ng jihad. But actually, alam natin ang jihad for the sake of fisabilillah, ito ay malaking gantimpala sa batala at pinakamataas alam natin. Pero alam naman may katwiran sila. Kailangan mag-aral kung tayo ay nag-jihad. Kailangan din mag-aral kung tayo ay nagdadawa. Sapagkat kung nagdadawa ka ng kulang sa knowledge, baka mainitin ang ulo mo, magkamali kang magsalita, lumayo lang ang mga tao, mag-block lang ang mga tao sa Islam, magkakamali ka sa dawa, mananagot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil instead na akain mong tao, tinutulak mo lang lumayo ang mga tao sa pananampalatayang Islam. That's why pag-aaralan mo ang estilo ng pagdadawa. Pero kailangan dahil paano tayo makakatulong sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala kung nananawagan siya tumulong tayo, ay papatay-patay tayo. Nakakahiya naman kay Allah subhanahu wa ta'ala siyang tumatawag sa atin na nagsaan nagbigay ng lahat sa atin ng pangangailangan, pati buhay, nakikiusap siyang tumulong tayo sa kanyang landas, pakikuhanan natin tumulong sa kanyang landas. Tulad ng mga ginagawa ng mga sahaba, hanggang kamatayan, tumutulong sila sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit mayayaman ng sitwasyon, mas pinipili nilang tumulong sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, pinasok nila ang Cyprus. Sinabi nila, wala kaming planong invaded. Ang plano namin, manawagan sa Islam, iparating sa inyo ang Islam. Bakit gustong ganun iparating Muawiyah radhiyallahu anhu? Hindi timano-tigmaan. Kasi dahil ang mga tao dito ay sinasakupan lang ng mga Byzantine. Hawak lang ng mga Byzantine. Gusto nila itong protektahan, gusto nilang maging malaya. That's why, kung sila ay papayag na mag-Muslim o magbayad ng jizya, yan, gagawin nila sa kanya yan. But ang masakit dito, hindi sila pumayag. Bagkus naglagay sila ng barrier para hindi sila mapasok. Meaning, dinipensaan nila ang kanilang mga sarili. In this situation,
Sinalakay sila ng mga Muslim. Ayaw magbigay ng jizya, ayaw ng peace treaty, ayaw makinig sa reliyon. So, binigyan sila ng babala. So, pinasukan sila ng mga kamusliman. Alhamdulillah, sa pagpasok, alam naman natin, mababagsik ang mga Muslim, kahit nakabarrier ka, kahit anong sagka mo rito, ilagay mo rito, kahit tubig o alon na malakas, iharang mo dyan, lulusubin ng mga Muslim. That's why, ang mga taong ito ay pinasukan nila ang mga kaaway. At of course, lumaban naman ang mga tao dito. Pero hindi rin nagtagal, ay ang mga tao dito, habang binarrier yun, actually, naghihintay pa ng tulong sa mga Byzantine. Meron na report eh. Kaya lang, inatake na sila ng mga Muslim. So, napilitan sila lumaban habang nag-iintay ng mga Byzantine na kanilang tulong. Siyempre, sila umahawak sa kanila, umaasa silang tulong sa Byzantine. But alhamdulillah, sumurrender din sila. Walang Byzantine na dumating. So, sumurrender sila at nagkaroon ng peace treaty. Anong peace treaty? Ang unang peace treaty, sila rin meron nakiusap. Sabi nila, ang una sa kanila, unahin natin. Ang condition nila, sabi nila, huwag mo namang gawin sa amin na magkaroon kami ng barrier ng Byzantine, baka mag-away kami, hindi namin kaya. Hindi namin sila kaya. Nakikiusap kami na huwag ganun. Okay, sabi ni Muawiyah radhiyallahu anhu, ito ang inyong peace treaty. Ang mga Muslim hindi kayo didepensahan. Total, ayaw nyo lumaban sa Byzantine eh. Hindi kayo didepensahan pag sinalakay ka ng mga Byzantine. Okay? Pero kung gusto nyo sana, susuportahan namin ito eh, pero ayaw nyo pala makipag-away sa kanila, meaning, meron pa rin kayo gusto sa kanila, okay, pag inaway nila kayo, wala kami pakialam sa inyo. Meaning, hindi ka namin tutulungan. Yan ang gusto ninyo. Okay? Number 2, sabi niya, itong Islam ito, sasabihin ninyo ang gagawin ng mga Byzantine kapag sila gustong pumasok dito. Meaning, kung may plano sila, nagplano sila sa lugar nyo, sabihin nyo sa amin, iparating nyo, kapag hindi nyo sila, sasalakayin namin kayo, uubusin namin kayo. Meaning, dahil mga kondisyon pag pinahalin mo, papatay kayo ng mga Muslim, aatakihin kayo. Except na lang, magsyahada na lang kayo yan. Wala na kayong choice kundi magsyahada. Number 3, sabi nila, magbabayad kayo ng 7,200 dinars every year. Yan ang jizya ninyo. Okay, ayaw nyo mag-Muslim, jizya ninyo. And the last, sabi niya, huwag niyong tutulungan ng mga Byzantine kapag magkaaway na kami. Huwag kayong tutulong sa kanila. At sabihin niyo sa amin ang sikreto nila. Alas, that is the peace treaty. Alhamdulillah. So, in this situation, balik na ang mga Muslim. Alam natin, dito sa pagbalik na ito, iniwanan ni Muawiyah radhiyallahu anhu si Abdullah ibn Qais. Navy. Kailangan may Navy na sila. Okay? Itong si Abdullah ibn Qais, siya ngayon ang commander ng mga Muslim in Navy in Syria. Navy in Syria. At ito ay humawak ng halos 50 na kung saan pinangunahan niyang kampanya, almost 50 campaigns na ang hinawakan niya by sea, the winter and the summer, 50 kampanya. Ito si Abdullah ibn Qais, siyang namumuno dito, okay? Navy sila. Itong taong ito, palagi siyang nagduduwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo duwa niya, Ya Allah, huwag niyong pabayaan ang mga kasama ko. Ya Allah, meaning, pwedeng malulod sila. Okay, delikado yung lugar na yan, mga dagat yan noon. Kasi alam natin mga barko, mahihina pa. Kunting tagilid lang, lubog na yan. Ya Allah, huwag mong pabayaan ang aking mga kasama. Meaning, huwag malunod, huwag silang pabayaan sa mga kaaway. Palaging ganun, inuuna niyang idinuduwa ang mga kapatid niya, sa kanya wala. Hindi mahalaga sa kanya yon kung siya ang maunang mamatay. Actually, ito si Abdullah ibn Qais, hindi nag-uutos ito para mag-scout, magmanman. Siya mismo ang nag-i-scout. Allahu Akbar. Siya ang pinuno, sinilalagay niya ang kanyang sarili sa kamatayan, sa delikadong sitwasyon. Siya mismo ang mamumuno sa magmamanman, bilang namumuno, siya mismo aalis siya nag-iisa, except yung kanyang naglalayag. Bali, dalawa sila. That's why, nang isang araw, ito si Qais na ito, nagpunta sa mga lugar ng kaaway para magmanman. Navy sila. Lahat ng mga lugar na may isla o lugar na dapat manmanan, espiya nga, yung sinasabi ko, mahalaga sa kanila yan, para malaman ang plano ng mga tao. At ito si Abdullah ibn Qais, kilala na siya bilang Navy ng mga Muslim na gumagala-gala from Syria at sa ibang lugar. Kilala na siya ang pangalan, pero hindi kilala ang kanyang mukha.
Kaya alam ng mga kalaban na si Abdullah bin Qais nasa karagatan naglalaya bilang mga sundalo ng mga kamusliman. So lumakad siyang mag-isa. Sa kanyang barko, naglayag siya ng isang masasakyan na bangka at ang kanyang kasama na nagpapaandar ng bangka, bali dalawa sila. Okay? So in this situation, nakita niya ang lugar na kung saan magmamanman siya. At may nakita siyang babae na nagpapalimos. So, binigyan niya ito ng napakarami. In this situation, itong babaeng ito, sabi niya, ang tingin ko sa taong yun, mahirap lang. Yung suot niya, gusot-gusot lang. Pero nagbigay siya, parang hari kung magbigay. Natunugan niya sa sarili niya. Matalino itong babae, hindi niya kilala ito eh. Si Abdullah ibn Qais. Sabi niya, I think this is Abdullah ibn Qais. Tumakbo siya ngayon sa kanyang mga kasamahan. Yung lugar na yung nispiya ni Abdullah ibn Qais. Tama naman siya, Abdullah ibn Qais. Paano niya nalaman? Kasi sa Islam, alam nila, ang mga Muslim, mahirap kong tignan, pero kung magbigay, mayayaman magbigay. Ibig sabihin, ganun ang katuruan sa Islam. Lalo na kapag namumuno, ang tingin nila, hari, kapag nagbigay ka ng marami, kahit ang suot mo hindi maganda, nagbigay ka ng marami, walang makakagawang magbigay niyan, maliban ng mga namumuno. Natulugan niya si Abdullah ibn Qais, takbo siya sa kanyang mga kalugar, kabarangay, kabaryo. Sabi niya, nakita ko si Abdullah ibn Qais. Sabi ng babae sa mga tao doon, sabi niya, o kaaway ng Allah. So sabi nila, o kaaway ng Allah. Paano mo na kilala si Abdullah ibn Qais? Hindi mo naman kilala yun. Palagay ko siya yun, sabi niya. Siya yun, sabi niya. Hindi niyo siya kilala, pero kilala ko siya yun. Dahil nakita ko, napakahirap niya, gusot-gusot lang ang suot niya, pero nang palimos ako, dahil nagpapalimos siya, ang dami niyang binigay sa akin. Parang hari na binigyan ako, napakaraming binigay. Yun si Abdullah ibn Qais, sabi niya. So nagtumbakbo ang mga tao at pinatay nila si Abdullah ibn Qais. Allahu Akbar. Pero lumaban siya. Tumakas yung kanyang nagbabangka. Siya lang ang namatay. Siya lang ang namatay. Alam niyo bago namatay ito, mayroon itong motto. Sabi niya, ang motto nito, ang kanyang alipin ang nag-narrate. Sabi niya, ang aking pinupuri niya pa itong kanyang among to eh. Natural phrase. Sabi niya, alam niyo si Abdullah ibn Qais, ang kanyang motto sa buhay, mayroong kahirapan. Pagkatapos ng kahirapan, iiwanan din ito. Iiwanan ka rin ng kahirapan. That's why ito ay isang kahirapan sa kanya. Palagi siya naglalakay. Agad niya sasabihin, may kahirapan at iiwan ka rin ng kahirapan. Kahirapan sa kanya to. Mismo siya nagmamanman. Ang kanyang buhay, delikado. Para bang inilalagay niya sa kapahamakan o kamatayan. Ito nga, nangyari. Di ba? So sabi niya, mahirap to. Bawat namang kilos, bawat galaw, may mga pagsubok, mahirap. Sabi niya, ang kahirapan ay iiwanan ka rin. May kahirapan, ngunit iiwanan ka rin ng kahirapan. Gaya nito, namatay siya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, tapos na ang kanyang kahirapan. Meaning yun ang iiwan ka rin ng kahirapan. Hanggat nabubuhay ka, mayroong kahirapan. Ngunit, ibig sabihin, mamamatay ka rin, iiwanan ka rin ng pagsubok o ng kahirapan. So meaning, dito lumaban din siya, ngunit napatay siya. Siya lang ang napatay. Ang kanyang mga kasama, na itinuduan niyang walang mangyayari. So Allah subhanahu wa ta'ala, tininig siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang nangyari sa kanila. At kapag siya ay magmamanman, instead na mag-utos siya, pinuno siya, pinangangalagaan niya yung dua niya na walang mangyayari sa kanila. Kaya hindi niya sila inuutusan. At pati yung naglalayag niya, nung nakikipag-away na siya sa maraming kalaban, pinaalis niya dahil kasama sa dua niya na walang mangyayari sa kanyang mga kasamaan. Except him! Hindi niya hinihiling, except him. Bagkus ang gusto niya, mamatay siya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagkaloob din ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is a Muslim. Tingnan niyo yung mga Muslim. Allahu Akbar. Nandoon sa lugar ng mga kaaway, nakahandang mamigay sa mga humihingi. Allahu Akbar. Kaya nahuli siya ng babae eh. Ugaling Muslim yung ganun eh. At ugaling mga namumuno. So na-trace siya. Even na sa ganung mga sitwasyon na ipakikita nila ang estado ng pananampalatayang Islam. Allahu Akbar. So talagang ang Islamic lang, ang kanilang pinangangalagaan, ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay nila ay walang halaga. Bakit? Unang-una isa sa katwiran din ng mga ito, ang buhay nila ay kay Allah subhanahu wa ta'ala ito. Meaning lahat tayo, ang buhay natin, ito'y pag-aari lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano gusto ng subhanahu wa ta'ala dahil pag-aari ka niya, dapat mong ibigay ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, so in this situation, namatay siya. At ang sumunod na namuno sa kanya ay si Sufyan ibn Auf al-Asdi. Kaya namang hindi niya makuha ang estilo ni Abdullah ibn Qais.
Ito kasi bagong mamuno ito, bagong pinuno pa for the first time, ito si Sufyan ibn Auf, sinisi niya ang kanyang mga kasama. Sinisisi niya ang kanyang mga kasama sa nangyari. Hindi ugali ni Abdullah ibn Qais ang manisi. Kahit na mayabang ang sa harapan niya, kahit na anong ginagawa sa harapan ng kanyang mga kasama o mga tao, hindi niya kailanman sinisisi ang mga tao. Ganyan siya. Kapag may kahirapan, yun ang tingin niya, agad sasabihin niya, kapag may kahirapan, iiwanan ka rin ng kahirapan. Kaya kahit ambog ka, mayabang ka, sa harapan niya, kahirapan niya, sa harapan niya, kahirapan. Agad niya sabihin, iiwanan ka rin ng kahirapan. Ganon ang estilo niya. Kaya itong si Abdullah, si Sufyan ibn Auf, napagsabihan siya ng kanyang alifin ni Abdullah ibn Qais. Itong nag-narrate siya, sabi niya, alam mo, pinuno ko. Sabi niya si Abdullah, alam mo yung sinasabi niya lang, ano yung sabi niya? Kapag may kahirapan, iiwanan ka rin ng kahirapan. So nagulat ito si Sufyan. Nagulat siya, sabi niya, ano sinabi niya? Kapag may kahirapan, iiwanan ka rin ng kahirapan. Nakita niyo, sumulong siya nag-iisa. Dahil talaga naman lahat kahirapan eh. Pero ngayon, iniwan na siya ng kahirapan. Ikaw, sabi niya, sinisisi mo ang kasama mo. Kahirapan yan eh. Dapat sabi niya, maging mapagtimpi ka, magtyaga ka katulad niya. Katulad niya, sabi niya, at iiwanan din kayo ng kahirapan. Pero alam niyo, dahil mga sahaba, hindi sila mapagmataas. Agad-agad silang sumusunod sa mga payo. Agad-agad silang sumusurrender sa mga payo kapag tama. Sumurrender siya. Tinanggal niya ang estilo ni Sufyan na kung saan ang paninisi, ang pagiging matigas niya sa kanyang mga kasama. Tinanggal niya yon. Binago niya. Dahil mali. Ganun ang mga Muslim. Kapag sila'y pinagpapayuan, hindi sila nagmamataas. Bagkus makikita mo sa kanila ang pagkalugod sa pagtanggap sa tama at iniiwanan nila immediately ang mga mali at hindi nila inilalagay sa kanilang mga sarili ang magiging mapagmataas. Iniiwan nila. Alhamdulillah. So, kinopya niya ang estilo ni Abdullah ibn Qais. Alhamdulillah. Ganun din siya. Kapag may kahirapan, iiwanan ka rin ng kahirapan. Ganyan tayo, maganda yan. Pag dumadanas ka ng kahirapan ngayon, agad mo sabihin yan. Abdullah ibn Qais radiyallahu an. Anong sabi niya? Kapag may kahirapan, iiwanan ka rin ng kahirapan. Kung kailan ka iwanan, hindi mo lang. Pero pagpatay ka na, siguradong iniwanan ka na ng kahirapan. Bakit? Dahil pagkatapos ng kamatayan ng Muslim, puro kaligayahan na ang ipapalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So in this situation, 32 after Hijrah, ang mga tao sa Cyprus, meaning, pinwersa sila ng mga Byzantine. Ito yung sinasabi natin eh. Dahil walang iniwan doon ng mga Muslim, si Muawiyah radhiyallahu anhu, iyon, pinwersa sila muli ng mga Byzantine. Pinasok sila ng mga Byzantine. Okay? So, in this situation, binali ng mga Cyprus ang kanilang condition, ang kanyang truce treaty, o peace treaty, binali nila ito. Yun ang sinasabi nila eh. Kapag sinakop sila, kaya ayaw, umihiling sila na huwag mo kaming bigyan ng mga kondisyon na mag-aaway kami, hindi namin sila kaya. Sabi nila kay Muawiyah radhiyallahu anhu, ito, pinasok na naman sila. So nalaman ni Muawiyah radhiyallahu anhu na bumali ang mga Cyprus at nakisama na naman sa mga Byzantine, meaning pinagkanulo nila ang kasunduan sa mga kamusliman. In this situation, nag-decide si Muawiyah radhiyallahu anhu na salakayin ang lugar na ito at pagkatapos ay kontrolin na nila. Pag nasalakay na ito, kontrolin na nila ang lugar na ito. So sinalakay nila ang isla at pinagpapatay nila ang mga tao. Ganyan eh. Ganyan talaga pag sumira ka sa mga Muslim, hindi pwedeng bibiro-biruin mo sila para bakit kailangan gawin yon? Eh dahil pag may peace treaty sa kabila, hindi mo rin sila lolokohin. Dahil kung niloloko mo sila at patuloy na naman ang ganun, lolokohin ka rin doon, lolokohin ka doon, niloloko ka lang ng mga tao. Kailangan ipakita mo ito kahit minsan lamang. Ipakita mo na hindi ka pwedeng niloloko sapagkat ang kapalit ay kamatayan. Maliban na lamang, wala silang choice, mag-embrace na sila para hindi ka lang mapatay. In this situation, inatake nila, pinatay nila, ibinilanggo ang mga dapat ibilanggo, ang mga mahuli sa kanila, at mga samsam ay pinaghati-hati sa mga kamusliman. Alhamdulillah. In this situation, bumatake si Muawiyah, umatake si Abdullah ibn Sa'd, inatake pa nila ang mga ibang lugar doon sa isla na yon. Alhamdulillah. At ito ay nakamit nila ang pagpatay sa mga tao, ang pagkuha sa mga taong buhay na nakuha nila, ginawa nila itong mga prisoner. At nakakaroon sila napakaraking samsam o mga buti ang mga
kamusliman. So now, this is under pressure sa persa ng mga kamusliman. Nasa ilalim na ito ng mga pamumuno o persa ng mga kamusliman ang lugar ng Cyprus. So ang mga natitirang tao, no choice sila. No choice. Hindi naman lahat pinatay. Yung mga nabilanggo, now no choice. Anong gagawin nila? Muling kondisyon. At least pinagpapatay nila. Siguro sa pagkalawang kondisyon na ito, hindi na sila magkakanulo. Uubusin na sila. So muli ay nagkaroon ng kondisyon. In this time, hindi na iiwanan ni Muawiyah ang lugar ng walang sundalo. Meaning, susuportahan ko, kontrol na ito para hindi makapasok ang Byzantine. So mayroon peace treaty, pero iba na. Mayroon nang nakatalaga na sundalo at hawak na ito ng mga kamusliman. At of course, maganda ang kanila magiging sitwasyon sa mga Muslim. Hindi katulad ng mga Byzantine, mga salbahe yan. Mga salbahe, titingnan natin sa isang digmaan, makikita mo ang teknik ni Amir ibn al-As radalaan nung pasukan nila ang Alexander, di ba? Nasakop ng mga Muslim ang Alexandria. Pinabayaan nila mga Byzantine doon ni Amir. Talagang dinurog nila ang Alexandria, ang mga ibang lugar. Sabi ng mga Muslim, Amir, Amir ibn al-As, the commander, bakit mo pinabayaan ang winasak lahat yan? Subhanallah, sabi niya, bakit hindi tayo gumagalaw? Alos dinurog na ang Alexandria, dinurog na ang mga ibang lugar. Pabayaan niyo sila. Ipakikita natin ang ugali ng mga Byzantine sa mga Ehipto hanggang isuka sila. Hanggang sa kamuhian sila. Talaga naman, pati mga Egypt, pinasok nila. Pinagkukuhan dapat kunin, pinagsasaktan. Nakita nila ang mga ugali ng mga Byzantine kung paano kaugali. Kinakart nila, sinusumpa sila. Hinahanap nila si Amir ibn al-As para ito'y palayasin. Nung makita na ni Amir ibn al-As na ito'y kinamuhihan ng mga Ehipto, alhamdulillah, tsaka niya ito sinanakay. Ganun ang style niya. Pinakita niya mga Byzantine, hindi taong makatarungan, sila'y mga taong kinakamkam lamang ang mga tao, ari-harian para sa kanilang mga personal na interes hanggang sila'y kinasuklaman ng mga Ehipto. Inshallah, darako tayo diyan sa inshallah. So, in this situation, si Muawiyah radiyallahu an, pagkatapos niya magkaroon ng panibagong kasunduan para hindi na sila makapagrebelde, nag-iwan ito ng 12,000 Muslim. 12,000 Muslim ang iniwan niya dito. At itong lugar na ito, nagpadala pa actually dito ng grupong Balabek, no? Balabek. Nagtayo siya dito ng masjid. Si Muawiyah, siyempre may Muslim kailangan mayroong masjid. So nagtayo dito siya ng masjid, itong si Muawiyah radiyallahu an. At actually, of course, nandun ang mga Muslim, bibigyan pension ang mga Muslim na iiwan niya doon. Alhamdulillah. So now, kontrolado na nila ang Cyprus. Yan ang sinasabi ni Muawiyah radiyallahu an. Kukunin ng Byzantine, pupersahan nila para tumulong Kaya kailangan kunin ng mga Muslim to para humina ng humina. Ang Byzantine, walang malapitan Ito katulad ito. Kaya-kaya nila itong lugar ng Cyprus, now hindi nila kaya itong pasukan. Meaning, mahina ang kontrol doon ng Byzantine. Kung masasakop niya lahat ni Muawiyah, mga ibang Muslim ang lugar na mga kaya-kaya ng mga Byzantine, sino pa tutulong sa kanila? Di ba? Parang lamok na lamang sila na tatapikin ng mga Muslim ang mga Byzantine kapag wala nang tumutulong sa kanila. Napakahina na masyado nila. Yun ang teknik ni Muawiyah. Kasi itong mga ito, wala nang tigil sa pag-iipon ng tao, ipon dito, pag natalo, ipon na naman, ipon, punta sa lugar na punta. Kukunin dapat yun. Kung ito lang Byzantine na tinitira, dumarami pa rin. That's why kukunin na lahat ng persang pinagkukuhanan nila. Yun ang gustong mangyari ni Muawiyah radiyallahu an. Alhamdulillah. Now, dako tayo sa kampanya ni Abu Darda. Nang makita ni Abu Darda, napakaganda nito. Nang makita ni Abu Darda ang mga taong bilanggo, bilanggo nila, nasa mga tao, bilanggo sila. Sabi niya ni Abu Darda, gaano ka ba bang walang halaga ang mga tao? Umiiyak siya, si Abu Darda, abang nakakulong ang mga taong prisoner na mga hindi Muslim. Siya ay umiiyak, hindi naman iyak yung luha na parang habang. Sabi niya, bakit umiiyak? Sabi nila, alam niyo ba ang mga taong ito? Nananaig sa lahat ng gustong madaig. Mga Byzantine, Persa, mga Persa.
pero nang sila'y sumuway kay Allah. Alam niyo naman ang mga Byzantine kapag oras na sala, mayroong nagadano duhor, tumitigil din ng digmaan yan eh. Kaya lang mga Muslim din lang pinababayaan tumigil. Ganon sila, kumikilala din sila sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, alam niyo naman, makamundong bagay, nagbibigay sila ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, nang suwayin nila si Allah, meaning, tinambalan na si Allah subhanahu wa ta'ala. Dating nakakakupkup, magfersa. Nung suwayin nila si Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong ito, sabi niya na magfersa, nananaig sa lahat ng mga kaaway, inignore nila ang Allah, tinalikuran ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagtambalan ng subhanahu wa ta'ala, meaning sinuway nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, tignan mo ang kinasapitan nila. Meaning kaya siya lumuluha, hindi dahil sa kanila, tinignan niya lang mga sample ito. Meaning kung ang Muslim, pagkatapos niya kumilala kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi niya sundin at talikuran niya si Allah, tiyak na pababayaan ka ni Allah. Kaya iyon ang sinasabi niya, tignan mo tayo ngayon. Dahil tayo sumusunod kay Allah, ipinagkaloob niya ng Allah sa atin ang mga taong matitigas na yaan, na ngayon ay bilanggo natin. Kaya meaning, ibig niyang iparating na huwag natin talikuran ng Allah o suwayin ng Allah. Darating ang araw, gagawin tayong ganyan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag sinuway at tinalikuran ang Allah subhanahu wa ta'ala o iniwanan tandisa ng kanyang makautusan. Yan ang mga taong yan, sabi ni Abu Darda. Habang siya'y lumuluha, ayaw niyang mangyari sa kanya na ang nakikita niya ngayon ay darating na siya ay sumuway kaya na tumalikod pagtapos siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ibigay niya ang tagumpay sa kaaway ni Abu Darda kapag siya tumalukod. Katulad ng mga malalakas na person niya. That's why, yan ang sinabi niya kung bakit kapighatian sa inyo, sabi niya. Hindi ako lumuluha dahil sa mga taong yan. Lumuluha ako, sabi niya, dahil ang mga taong yan. Nung sumusunod sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, napaka-puwersa nila. Lahat ng gustong salakayin, nananaig sila. Magmula ng suway nila si Allah, magmula ng tambalan nila si Allah, magmula ng utos ni Allah ay ayaw sundin. Nakikita niyo sila ngayon, ipinagkaloob nila ng Allah sa atin na kung saan tayo sumusunod, hindi sumusuway, sumasamba kay Allah, ipinagkaloob ang mga taong mapersa kahit 120,000, 150, 200,000 versus 30 versus 40, talo sila because sumusuway sila sa Allah. Kaya kapag kayo ay sumuway sa Allah, sabi niya, darating na maaaring mangyari sa inyo na ang tagumpay na nakakamit nyo ngayon ay maaaring ibigay ng Allah sa mga taong sumusunod sa Kanya laban sa inyo. Meaning, huwag niyong gagawin ang mga ginawa ng mga taong ito. Malalakas na tao, magandang halimbawa na hindi dapat tularan, sabi ni Abu Darda. Alhamdulillah, this is a manifest mercy and compassion ni Abu Darda. Nadaman niya sa mga Muslim, hindi sa mga taong yon, kundi nadaman niya sa mga Muslim. Sana mga Muslim, hindi dapat gawin ang ganung bagay para hindi sila ipahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay ang tagumpay ng mga kalaban sa kanila. Alhamdulillah. So in this situation, nakita natin ang kampanya ni Muawiyah na pagtagumpayan niya ang Cyprus. Magandang panimulain. At dito nagkaroon sila ng kaalaman patungkol sa pakikipagpagkaragatang digmaan. Alhamdulillah. So in this situation, sabi ni Ubadah, nung marami sila makamkam, sabi ni Ubadah ibn Samit, Muawiyah, sabi niya, bilang pinuno, bilang ikaw ang gobernador ng Syria, minsan kasama ko ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paaalalahanan lang kita, sabi ni Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Ito ay sa panahon ng kumpanya ng Hunain. Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga samsam, o mga tao, malim mimma afallah alaykum min hadihil ganaim illa kums wal kums mardudun alaykum. Sabi niya, walang anuman ang ipinagkaloob sa akin ng Allah. Saan magsamsam? Wala sa inyo yan. Maliban sa wampik, kumsun, wampik, yun ay sa akin. Sa akin yung ibibigay. Pero sabi niya, ibibigay niyo sa akin pero ibabayad ko rin sa inyo. Allahu Akbar. Ibibigay sa kanya ang wampik pero ibabayad din sa mga kamusliman. Ganun ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya kinukuha ang kanilang parte at kung bibigay yung 1/5 karapatan niya, ipamimigay din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Allahu Akbar. That's why sabi niya, o Muawiyah, sabi ni Abu Ubadah ibn Samit, matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayusin mo ang paghahati ng mga samsam. Konting pagkakamali mo lang sa araw ng paghukom, yan ay makikita mo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya husayan mo ang pagbibigay mo ng buti
nakarapat-dapat sa mga tao. Meaning, iba ang mga nakasakay, iba ang mga naglalakad. Nakadefende ang buti mo dyan o ang share mo dyan. So sabi ni Muawiyah, okay, sabi niya, takot naman to kay Allah subhanahu wa ta'ala, binibigay ko sa iyo tungkulin na yan. Sapagkat wala akong alam na magaling sa paghahati-hati maliban ikaw. Kaya ikaw ang gumawa niyan. At sabi ni Muawiyah, ikaw naman ang matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ngayon. Sabi niya, matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mo rin gawin na paghati-hatiin mo yan para sa tao na pinakamainam na paghahati, tulad ng sabi mo sa akin. Alhamdulillah, at ginawa naman ito ni Abu Darda, ang tungkulin ito. Actually, tinulungan pa siya ni Abu Humama para magampanan nila ang paghahati na mabuti sa mga samsam. Alhamdulillah. So in this situation, conquest of Egypt. Muli, conquest of Egypt. Pagsupil sa mga, ito yung sinasabi ko kanina, Alexandria. Okay? Papasukin nila sa Alexandria and then Egypt. Ito mga Byzantine to. Ito yung sinasabi ko kanina, pabayaan nyo sila, sabi niya, pabayaan nyo hanggang sa mabuhi ang mga taong Ehipto sa kanilang mga ugali. Na kung saan dati, sila ay sakmal din ng Byzantine. Ang Egypt, alam natin. Even Alexandria, nasakop lang nito, sakmal din ito ng mga Byzantine. In this situation, lalong nalungkot ang mga Byzantine sa sunod-sunod na paglupig ng mga kamusliman. Ay hindi sila tumitigil na humanap ng mga pagkakataon, oportunidad para mabalik ang kanilang pag-aari, kanilang kapangyarihan. Hindi sila tumitigil, walang tigil. Kaya ginagawa ni Muawiyah, kinukuha na by bit ang mga tumutulong sa kanila, humihina na sila, kaya nalulungkot na sila sa sitwasyong ito. Alhamdulillah. So in this situation, marami pa rin mga Byzantine sa Alexandria at konti ang Muslim doon sa panahon ito. So sumulat sila, ang mga Byzantine dito sa mga Alexandria, at nag-rebel sila laban sa mga Muslim. Tumakbo din sila. Bumaligtad din ang mga ito sa kasunduan sa mga kamusliman. At alam niyo ba, ang pag-uudyok ng mga Byzantine, nakuha nila damdamin ng mga Byzantine sa Alexandria. At dito sabi nila, alam niyo ba na wala naman kayong mararamdamang kaginhawaan sa mga Muslim? Hindi kayo makakaramdam ng mga kaginhawaan sa kanila. At hindi niyo mararamdaman sa inyong sarili ang pagkatagumpay o pagwawagi, hindi kayo manaig sa kanila para maramdaman nyo lamang ang tunay na kaligayahan. Inuudyakan sila ng mga Byzantine until finally naudyakan nila at sinabi nila, tama kayo. Ang tingin namin sa aming sarili dito, inalipin nila kami. Tingin namin wala kaming kalayaan, tsaka tama kayo. So bumali sila sa kasunduan. Alhamdulillah, isa panahon pa namang ito, si Amir ibn al-As tinanggal ni Uthman ibn Affan radiyallahu an bilang gobernador. So tinanggal siya. Siya gobernador siya ng Egypt. Ito si Amir ibn al-As radiyallahu an. Tinanggal siya ni Uthman sa panahon ng kanyang pagkakalipa at ipinalit niya si Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Shar. Okay? So in this situation, itong si Manuel al-Qasi, ang commander ng Byzantine, sinakop nila ang Alexandria dahil ang mga Alexandria, ang mga Byzantine doon nagsulat, sabi na, konti ang mga Muslim dito. Kayang-kaya yung pasukan sila. So nagdala sila ng napakaraming barko. Mga weapons. Barko talaga, 200 na barko. May mga tao at mga weapons. Pinasok nila ang Alexandria. Sinakop nila ang Alexandria. Alhamdulillah. At bawat gusto nilang gawin, nagagawa nila because walang Muslim doon. Nandoon kasama ni sa Egypt, Amir ibn al-As radhiyallahu anhu. At ipapagkaat ang kapalit ni Amir, nandun sila ngayon sa Egypt. That's why walang masyadong Muslim doon sa Alexandria. In this situation, ang mga tao sa Egypt, sumulat sila kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sabi niya, ibalik mo sa amin si Amir ibn al-As. Amir Mu'minin, ibalik niyo sa amin. Actually, hindi Muslim to mga Egypt. Sila ay mga may peace treaty sa mga Muslim. Nasusuportahan sila. Ibalik niyo sila sa amin si Amir ibn al-As para harapin ang mga Byzantine. Sapagkat ang mga Byzantine, alam niyang kalabanin at takot sila kay Amir ibn al-As. Kaysa dito sa ipinalit mo. That's why ibinalik on the spot ni Uthman ibn Affan si Amir ibn al-As radiyallahu anhu na siya muli ang gobernador para harapin niya ang mga ito. Kasi takot sila kay Amir at alam ni Amir ibn al-As kung paano kakaharapin ang mga Byzantine. In this situation, nandoon sa sitwasyon ito, si Amir ibn al-As balik siya sa pagkagobernador. Okay? So, si Manuel, itong pinuno ng mga Byzantine,
inatake niya ng inatake ang Alexandria at mga iba pang lugar kung saan dito napuno ng galit ang mga Ehipto. Pinasukan nila ang Egypt. Pinasukan nila ang mga Egypt. Kinuha ang mga ari-arian, ang mga tupa, ang mga baka, lahat ng mapakinabangang kinuha. Nanonood si Amir ibn al-As radiyallahu anhu, pati kanyang mga sahaba. Of course, walang pati ang mga sahaba kasama niya nanonood lang kasi walang order sa pinuno. Sabi ng mga sahaba, ya amir mu'minin, winasak lang Alexandria, pinasok lang mga ibang lugar. Aba, anong ginagawa mo? Ba't pinabayaan mo ganyan? Pabayaan niyo sila. Pabayaan niyo sila. Kaya pinabalik Alam niya kung paano pakitungan to Para maipakita natin sa mga taong Ehipto na dati lang nirespeto at ginagalang, mawala na ng lubusan ng paggalang sa kanila. Mamuhi, iskasuklaman at isumpa ang mga Byzantine. Totoo naman nangyari yun. Kinasuklaman, isinumpa sila ng mga Byzantine dahil sa pagpapalaganap nilang kabuktutan na ginagawa nila sa mga iba't ibang lugar until na sa Ehipto. Allahu Akbar. In this situation, pinabayaan sila ni Amir ibn al-As radiyallahu anhu. Nang marating ni Manuel ang Nakios, mga kasama niya, dito si Amir, nag-ready na siya at para harapin na ang mga ito. Doon sila mag-meet. Doon nila inatake ang mga kaaway nila doon sa lugar ng Nakios. Ito ay nasa baybay ng Nile River. So both army, napakatapang ang labanan. Ang siklaban, talagang puno ng katatagan ang labanan nila. Puno ng katatagan ang kanilang mga labanan. Alhamdulillah, naging matindi ang kanilang labanan. Either na kay Amir, either na kay Manuel, naging matindi ang labanan sa bawat isa. Alhamdulillah. In this situation, naiisip ni Amir ibn al-As radhiyallahu anhu, napakarami nila. So wala dito ang dapat gawin ni Amir ibn al-As, kundi salakayin niya ang lalim ng kanilang pwersa. Meaning, naglalaban, papasok siya sa gitna. Allahu Akbar. Meaning ito ay parang suicide ang dating. So yun ang nakikita niyang kaparaanan. Okay? Para marating niya rin ang kanilang pinuno na si Manuel. So in this situation, ginawa ni Amir ibn al-As radiyallahu anhu, pumasok siya. Siya lang pumasok siya. Bawat madaanan niya, leeg, kamay. So Allahu Akbar. By the wills of Allah, by the help of Allah, alhamdulillah. So marami siyang dinaanang pinatay si Amir ibn al-As radiyallahu an. Gumagamit siya ng espada, gumagamit siya ng sibat. Si Amir ibn al-As, meron siya sibat, meron siya espada. Actually, hindi na siya nakahawak sa kabayo. Ganun sila kagaling Mga bayo, lang si Umar tsaka si Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, nagtatumbling pa sa kabayo si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Bago siya tumapo sa baba, nakakatatlo siya ng stick ng pana bago siya babot sa baba. Ganun siya kataas tumbling. Tapos 3 stick, ganun siya kabilis. Ganun sila kasanay. Laki sila sa Makkah, magagaling silang mga bayo dahil sa sport nila ang magkarera ng kabayo. Actually, makikita niyo dito si Amir, awak ang espada, awak ang sibat. Hindi na siya nakahawak sa kabayo, that's why nakakalaban siya na magkabilaan sa mga kaaway. Marami siyang napatay sa labanang ito. Nagkaroon ng matinding labanan. Nung nakita ng mga Muslim na ang kanilang pinuno ay pumasok sa gitna, Allahu Akbar! Siyempre pinuno nito, sumunod ang mga Muslim. Sumunod ang mga Muslim sa kanya, pumasok na rin sa malalim na kaibuturan ng labanan. At noong ma-strike ang sasakyan ni Amir ibn al-As, ang kanyang sasakyan ay, nakabayo, ay tinamaan ito, bumaba na lamang si Amir. Meaning, lumalaban na siya ngayon sa gitna, hindi na siya nakakabayo. May sibat siya, may espada siya, nakita ulit ng mga Muslim na nakikipaglaban siya, sumugod lahat ng mga Muslim. Buong bagsik, mga leon na walang takot na makipagpatayan. Dito naduwag ang kanilang mga kalaban. Nagsimulang nagsitakbuhan ang mga kaaway nila dahil tingin nila sa mga Muslim ay walang takot sa kamatayan. Napakabagsik. Medyo, nakita nyo, sa ilalim ng kaibuturan ng labanan, sa gitna sila, lumalaban, nakapaikot ang mga kaaway, pero wala silang nakikitang natatakot sila, wala silang nakikita o natitrace na nangangamba sila, kundi nakikita nila para silang mga leon na walang takot na kung saan lumapa ng tao na parang leon na walang takot na lumapa ang mga leon na ito. That's why naging duwag ang mga kaaway. Alam naman natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, naglalagay ng takot yan sa puso ng mga tao. In this situation, nagsimulang nagtakbuhan ang kanilang mga kaaway. Alhamdulillah, at katwiran pa nila, babang nakikipaglaban, dalawa lang naman tatakbuhan namin. Either martir or tagumpay. Buti, samsam. Pareho sa kanila yun.
Mamatay, alhamdulillah. Mabuhay, mayroon pa rin gantimpala. Alhamdulillah. Yun ang kanilang nasa isip habang sila ay nakikipaglaban. So meaning, tumakas ang mga tao, pumunta sa Alexandria. Balik sila sa Alexandria. May pader ito. May pader pa. Tago sila sa pader. Doon sila, hindi naman nag-iba lahat. May pader pa ang Alexandria ngayon. Tago doon ang mga Byzantine. Ang ginawa ni Amr ibn al-As radiyallahu an, ang ginawa niya, bago siya pumunta roon, respeto ngayon. Si Amr ibn al-As, pinupuri, inahangaan ng mga tao doon. Ginayos nila ang daan para kay Amr ibn al-As para balikan ng Alexandria, puntaan ng mga Byzantine, at binigyan sila ng mga kagamitan na kulang sa mga kagamitan, sasakyan, mga pala, mga sibat. Alhamdulillah. At nakiusap sila, sabi nila, alam mo naman, Amir, sabi niya, Amir ibn al-As, o commander, o gobernador, kinuha ng mga Byzantine ng mga namin na ari-arihan. Baka pwede naman ibalik niyo sa amin. Okay, sabi niya, lahat ng mga treasure ninyong gamit ninyo, ibalik sa kanilang gamit nila. Ibalik ang mga tupa, ang mga kamelyo, ibalik ang kanilang pag-aari. Then sumalakay na si Amir ibn al-As radiyallahu an sa Byzantine. Nang makita niya na sa pader ang mga ito, sarado ang gate. Ginawa ni Amir ibn al-As radiyallahu an, gumawa siyang catapults, catapults, tirador, yung bato. So winasak ni Amir ibn al-As radiyallahu an, winasak nila ang pader until na lumantad ang mga Byzantine dahil durog-durog ang pader at nagkaroon dito ng labanan. Alhamdulillah, hanggang sa naging mahina ang mga Byzantine, may mga nagtatakbuhan, mayroong mga namamatay, talagang pinabayaan nila ang kanilang pinuno, nagsitakas sila, iniligtas ang kanilang mga sarili. Allahu Akbar. So hindi tinigilan ni Amr ibn al-As na patayin ang mga ito, pinaghahabol ang mga dapat habulin, maliban na lamang sa mga malalayong lugar na hindi nila kaya abutan, pinabayaan na nila. Wala silang tigil, maliban nung utusan ni Amr ibn al-As, okay, stop now. Nung sinabi niyang tigil na, pabayaan na, wala na sila, umalis na sila, pinatigil na ni Amr ibn al-As radiyallahu an ang pag-atake sa kanila. At dinurog na talaga ni Amr ibn al-As ang mga pader nito at naging ship ito. Ilaga, Timog, Kadluran, Silangan, sa paligid nito, binantayan na ng mga Muslim ang lugar nito. Nasakop na naman ito muli ng mga kamusliman. Alhamdulillah, so meaning, ang mga Byzantine na natitira ay nagsitakbuhan na naman sila, tumakas na naman sila laban sa mga kamusliman. Ganyan naman yan. Tapos magpaplano naman, hindi sila tumitigil na lumalaban sa mga kamusliman. So inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod ang buhay ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Pag natapos natin ito, dako tayo sa Quran at dako tayo kung paano siya pinagplanuang patayin at anong mga reason, mga dahilan kung bakit gusto siyang palitan si Uthman ibn Affan. At ito ang daan para mag-away ang mga Muslim sa time ni Ali radhiyallahu anhu at ni Muawiyah radhiyallahu anhu. Ito ang dahilan kung bakit hindi matitigil ang pagpatayan ng mga Muslim. Kailangan nating maunawaan yan sa time ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dahil kapag hindi mo napag-aralan yan, mako-confuse ka bakit sila mga sahabang matutuwid nagpataya sila sa Quran. Sabi ng Allah, kapag pinatay mo ang isang Muslim, ipaalam niyo na ang parusa ng impyerno ng apoy. Subhanallah, kailangan maunawaan natin to. So ito ang daan. Pag pinatay na si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ang daan kung bakit mag-aaway ang dalawang pangkat na ito sa Muawiyah at Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Alamin natin para maging malinaw yan pagkatapos ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. So isa na sa susunod, conquest of Nubia at ang conquest ng Africa. So papasok na sila sa North Africa muna. North Africa at iba pa insyaAllah. Wakarud akwatil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.